o SPC ang tuna tagging. Sa paglalagay ng tag, layunin nilang mapag-aralan ang mga tuna sa Pasipiko. Ang mga tag na linalagay sa mga tuna ay may numero. Sa ngayon, kaunti pa lang kasi ang pag-aaral sa tuna. Alam lang ng mga eksperto na migratory ang mga tuna. Malayo ang kanilang linalakbay para humanap ng pagkain. Pero wala pang mas malalim ang pag-aaral tungkol sa kanilang gawi at pamumuhay. It's a very important project because we understand the migration patterns of the tuna. We get a better knowledge on the growth and just the behavior with, for example, fads between schools. This information is then used for models in terms of scientific advices after for management. Sa tuna tagging, malalaman kung hanggang saan nakakarating ang tuna na tinatag. Mahalaga na malaman ang galaw ng tuna sa karagatan dahil kung may sapat na pag-aaral, madali na silang mapoprotektahan. Simula 2006, mahigit na 350,000 na ang tuna na nalagyan na ng tag. Nilalagyan nila ng tag ang yellowfin, big eye at skipjack tuna. We catch tuna mainly with pole and line fishing vessels. So the fish is caught with pole and line. We put it on a small cradle. It's like a little bed with a scale. We use like a steel applicator. And we insert the tag and we just poke the fish quickly. The tag inserted behind the second dorsal fin of the fish, and then we release the fish in the water. So it takes less than a minute. Ginawa ang paglalagay ng tag sa karagatan ng Papua New Guinea at Western and Central Pacific Ocean. At simula 2006, mahigit na 50,000 tuna tags na ang naibalik at 6,000 dito ang galing sa Jensen Port. What is that? The length? Yes. How did you? I borrowed the caliper. Yeah, the caliper. Ang mga naisoling tags ay makakatulong para makapagbigay ng dagdag na impormasyon tungkol sa galaw ng mga tuna. I think tuna is an amazing species, an amazing animal from the sea. It's also very good to eat, but we have to consider like any other animal. If we want to eat them tomorrow, we have to take care of them as well. So we have to be conscious about what we are doing on the planet, also in the ocean, what we are doing with the fish, because we don't farm them. We're taking them directly from nature, so we need to know what we are doing. Bukod sa tuna tagging, ilang grupo gaya ng Greenpeace ang gustong magkaroon ng no-take marine reserve sa karagatan o mga lugar na hindi dapat pangisdaan. Para raw matulungan ang mga isda gaya ng tuna na magparami. Ang laban ng tuna galing din sa tao. Tayo mismo ang dapat na gumawa ng paraan para hindi sila maubos. Gustong mangyari ng Greenpeace sa kahuli-hulihan ay 40% ng ating karagatan, buong mundo ay maging no-take marine reserve. Ibig sabihin, itabi natin itong 40% na to buong mundo para dumami yung isda. Pero mahalaga din na magkaroon ng pagbabago sa paraan kung paano hinuhuli ang mga isda gaya ng tuna. Sila ay merong lifespan. And then kung yung rate ng paghuli ng tao ay mas mabilis kaysa sa kapasidad nilang mag-reproduce para ma-regenerate, ma-sustain yung cycle nila, ay siyempre liliit. Bukod dito, ay magkakaroon din ng pagkakataon para makapagpahinga ang dagat sa pagkuha natin ng mga isda. Para sa mga karaniwang tao, makakatulong din ang hindi pag-aaksaya ng pagkain. At piliin nating mabuti ang ating kinakain. Any measure to provide para magpahinga ng kaunti ang stocks would be useful. Pero kailangan yun ng maraming mga countries ang comply. So ibig sabihin, gumagamit sila ng mga pamalakayan na hindi nakakahuli ng mga dolphins,
at saka yung mga pawikan. Dahil sa hirap ng experience ko nang nakasama ko yung mga mangisda ng tuna, nabago ang aking pagtingin sa aking kinakaing isda, lalo na sa tuna. Bilang isang veterinaryo, nais ko ring maging bahagi ng solusyon sa problemang kinaharap ng mga tuna. Unti-unting pagbaba ng populasyon ng tuna, makakadagdag pa ako doon dahil siyempre mas mataas yung demand ng tuna. Dapat lang para sa tao yun, ano? Pero ngayon, rin-recommend ako sa mga aso. Parang hindi maganda yon. Siyempre, itong mga pasyente ko, parang tao din ang trato dito. Kaya lang, kung merong mas mabuting alternatibo, gagamitan ko sila ng tulad ng yung dog food na recommended for skin problem. Ang kumakaunting bilang ng tuna ay maaaring ring mangyari sa iba pang uri ng isda sa dagat. Ang problema sa tuna ay problema rin ng iba pang lamang dagat. Dati sinasabing walang kaubusan ang isda, pero sa karanasan ko, maaari nang maubos ito. So ayaw natin mangyari ito. Pagdating ng panahon, tatanungin tayo ng anak natin, parang, Tay, bakit nung panahon nyo, hindi nyo prinotektahan itong mga isda na ito? Ngayon, wala na kami makakain. Habang hindi pa huli ang lahat, gawin na natin ngayon. Ako si Doc Nielsen Donato, born to be wild.